Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang mangmahal ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Ang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito ay susumpain ka sa lahat ng mga hayop na amain at sa lahat ng mga hayop sa parang. Ang tiyan mo ang iragasa mo at ang alikabok ang kakainin mo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Maglalagay ako ng pagkakagalit sa iyo at sa babae, sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang tutuka sa kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, paramihin ko ng labis-labis ang iyong mga kalungkutan sa iyong pagdadalang tao. Manganganak ka ng mga anak na may kahirapan, ngunit ang iyong nasa ay ukol sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. At sinabi niya kay Adan, sapagkat pinakinggan mo ang boses ng iyong asawa at kumain ka sa punong kahoy na ipinagbawal ko sa iyo na kainin, ay susumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakainin mo ang bunga nito ng may kahirapan sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ito ay magpapatubo sa iyo ng mga tinik at ng mga dawag at kakainin mo ang mga halaman sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay magbalik sa lupa, sapagkat doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alikabok at sa alikabok ka rin magbabalik. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo mula kay San Juan. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito sa simula ay kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay walang anumang ginawa sa mga ginawa. Sa kanya ang buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito naunawaan ng kadiliman. At ang salita ay naging tao at nakipamayan sa atin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, na puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ito ang magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Biblia ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang simula ng isang napakalaking problema at ang pagdating ng pinakamagandang solusyon. Para makita kung paano ito gumagana, kailangan mo lang tingnan ang dalawa sa pinakasikat na bahagi nito. Ang kwento sa halamanan ng Eden at ang simula ng Ebanghelyo ni Juan. Kapag binasa mo sila ng magkatabi, nagtutugma sila na parang puzzle. Ipinapakita sa Genesis kung paano nasira ang buhay ng tao at ipinakikilala naman sa Ebanghelyo ni Juan ang tao na dumarating para ayusin ito. Ang unang koneksyon ay makikita agad sa mga kauna-unahang salita. Nagsisimula ang Genesis sa mga katagang, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nagsimula naman si Juan sa kanyang aklat sa eksaktong kaparehong mga salita. Sa pasimula, hindi ito aksidente. Sinasadya ni Juan na ibalik ang pansin ng mga mambabasa sa kwento ng paglikha. Sa Genesis, ginamit ng Diyos ang kanyang mga salita para lumikha ng isang perpektong mundo mula sa wala. Pero hindi nagtagal, sumuway ang mga tao sa Diyos
at ang magandang mundong iyon ay nawasak. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na ang kanilang buhay ay mapupuno na ngayon ng hirap, pagod at kamatayan. Pinaalalahanan sila na gawa sila sa alabok at sa alabok din sila babalik. Sa Ebanghelyo, ibinabalita ni Juan ang isang bagong-bagong paglikha. Ipinaliliwanag niya na ang salita na lumikha sa sansinukob ay isang totoong tao, si Jesus. Isinulat ni Juan na si Jesus ay naging tao at nanirahan kasama natin. Sa madaling salita, pumasok si Jesus sa ating magulo at maalikabok na mundo para simulan itong muli. Kahit sa gitna ng malungkot na kwento sa Genesis, nagbigay pa rin ang Diyos ng pag-asa. Habang pinarurusahan ang ahas na nandaya kay Eva, sinabi ng Diyos na ang isang magiging anak o apo ng babae sa hinaharap ang dudurog sa ulo ng ahas kahit natutuklawin ng ahas ang kanyang sakong. Tinatawag ito ng mga eksperto sa Biblia na kauna-unahang pangako ng isang tagapagligtas. Isa itong hula na may darating para sirain ang kasamaan kahit na itaya niya ang sarili niyang buhay para magawa ito. Dito na pumasok ang ina ni Jesus na si Maria bilang mahalagang bahagi ng kwento. Para magtagumpay ang pagliligtas na ito, kailangan maging totoong tao ang tagapagligtas, isang tunay na anak ng babae. Sa pagsabi ng oo sa plano ng Diyos, si Maria ang naging tulay sa pagitan ng lumang problema sa Genesis at ng bagong solusyon sa Ebanghelyo ni Juan. At dahil ipinanganak niya si Jesus, naging napakalaki ng papel niya sa pagdala ng tagapagligtas sa mundo. Sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ni Juan kung sino talaga ang anak na iyon. Isinulat ni Juan, nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman at hindi ito natalo ng kadiliman. Si Jesus ang ilaw na iyon na ipinanganak ni Maria. Sinubukan siyang pigilan ng kadiliman ng kasamaan pero gaya ng ipinangako sa Genesis, nawalan ng kapangyarihan ng kasamaan sa huli. Ipinapakita ng dalawang bahaging ito ng Biblia ang pagkakaiba ng mabigat na dusa ng tao at ng gaan na dala ng pagliligtas. Ang mga bersikulo sa Genesis ay mabigat dahil sa parusa. Mahihirap na pagsubok, mga damong ligaw at kamatayan. Sinasagot ng Ebanghelyo ni Juan ang bawat isa sa mga problemang iyon. Sa pamamagitan ng pag-asa, kapalit ng kadiliman, dinala ni Jesus ang ilaw na siyang liwanag ng mundo. Sa gitna ng kamatayan, si Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang kamatayan. Kapalit ng parusa, dumating si Jesus na puno ng biyaya at katotohanan. Ipinapakita sa Genesis na nawala sa mga tao ang kanilang malapit na relasyon sa Diyos sa loob ng isang halamanan at napaharap sila sa buhay na may hirap at kamatayan. Ipinapakita naman sa Ebanghelyo ni Juan na ang Diyos mismo ay bumaba sa lupa bilang tao para harapin ang hirap at kamatayang yun para sa atin. Sa pagiging tao, pumasok si Jesus sa ating sirang mundo para ihatid tayo pabalik sa ating tunay na tahanan. Manalangin tayo. Tagapaglikhang Diyos, sa simula pa lamang ang iyong tinig ay kumilos sa gitna ng kadiliman at kailaliman ng dagat at nagwika ka upang magkaroon ng isang kamangha-manghang nilikha. Hindi mo lamang nilikha ang araw at gabi. Ipininta mo rin ang bukhang liwayway at ang takip silim. Hindi mo lamang nilikha ang tuyong lupa at ang malalim na dagat. Nililok mo rin ang mga ilog, wawa at dalampasigan. Ikaw ay isang Diyos na nagmamahal sa mga spektrum, sa mga nasa pagitan, at sa kahanga-hangang pagkakaiba ng lahat ng nilikha. Nagpapasalamat kami na bago pa man ang anumang pagkawasak, bago ang anumang pagtatago, at bago ang anumang sumpa, tiningnan mo ang iyong mga nilikha, kabilang ang kalaliman ng aming buong pagkatao na tinawag mo itong mabuti. Para sa marami sa amin, naging mabigat na pasanin ng ilang turo ng simbahan na nagdulot sa amin ng kirot ng pagtanggi, pagod dahil sa pagtatago at sa kahihiyan, at ang kanilang kakulangan ng pangunawa sa aming tunay na kalagayan. Ngunit ngayon, natanto namin na ang iyong salita ay nagkatawang tao, si Jesus, na yumapak sa aming magulo at malikabok na mundo para lamang sa lubungin at tanggapin kung sino talaga kami. Tunay na may dangal na wangis ng Diyos. Habang kami ay nagmumuni-muni na magkakasama, patahimikin mo ang mga tinig ng paghatol. Palitan mo ito ng iyong liwanag, ng iyong buhay.
at ng iyong umaapaw na biyaya. Ipaalala mo sa amin ang aming pagkatao ay hindi isang pagkakamali, kundi isang refleksyon ng iyong malawak na pagkamalikhain. Maging ligtas na kanlungan ka namin ngayon. Buksan mo ang aming mga puso upang marinig ang iyong katotohanan, upang maghilom mula sa mga lumang sugat at upang mahanap ang daan pabalik sa iyo at sa isa't isa. Sa ngalan niya, na puspos ng biyaya at katotohanan. Amen. Mga tanong sa pagninilay. Ang unang tanong tungkol sa isang bagong simula sa ating pagkakilanlan. Ipinapakita sa Genesis na lumikha ang Diyos ng isang dalisay na mundo mula sa alabok. Ngunit ipinapakita naman sa 1 na si Jesus ay lumahok sa ating magulo at malikabok na mundo upang magdala ng isang ganap na bagong likha. Para sa mga taong bahagi ng LGBTQ, ipinapaalala nito sa atin na ang ating pagkakilanlan ay bahagi ng bagong simula ng Diyos at hindi isang sirang sumpa. Ang tanong, maraming LGBTQ ang napagsabihan na ang kanilang pagkakilanlan ay sira o mali. Ano ang pakiramdam na malaman na si Jesus ay mismong lumahok sa ating mundo upang magsimula ng isang ganap na bagong likha kasama tayo? Sa aling bahagi ng iyong buhay o ng iyong coming out journey, naranasan ang isang makapangyarihang bagong simula o personal na pagsisimulang muli? Ang ikalawang tanong ay tungkol sa unang palatandaan ng pag-asa, ang katapangan ng mga ginitgit. Ginamit ng Diyos si Maria, isang batang babaeng hinarap ang kahihiyan at matinding pag-aalinlangan ng mga tao upang isilang ang tagapagligtas sa mundo. Ang kanyang katapangan ay nagpapakita na madalas piliin ng Diyos ang mga isinasaisan tabi ng lipunan upang maging daan ng pinakadakilang pag-asa. Ang tanong, buong loob na tinanggap ni Maria ang isang tawag na alam niyang pagmumulan ng usap-usapan at panghuhusga ng mga tao. Kailan mo kailangang magpakatapang at panindigan ang iyong katotohanan sa kabila ng mga mapanghusgang mata sa paligid mo? Sa anong mga paraan magiging tulay ng pag-asa at kalinga ang ating komunidad para sa mga taong pakiramdam nila ay itinaboy o hindi tinatanggap sa mga tradisyonal na samahang pangrelihiyon? Ang ikatlong tanong ay tungkol sa pagpalit ng sumpa para sa biyaya, pagyapak tungo sa liwanag. Matapos masira ang mundo, agad na tagtago ang mga tao sa mga kakayuhan dahil sa hiya at takot. Dumating si Jesus upang palitan ang mabigat na sumpa ng hiya para sa isang katotohanang puno ng liwanag, biyaya at katotohanan. Ang tanong, matapos ang pagkasira sa Genesis, ang unang ginawa ng mga tao ay magtago dahil sa hiya. Anong mga kublihan ng pagtatago ang kinailangan mong lisanin upang tanggapin ang iyong sariling liwanag? Dumating si Jesus na puno ng biyaya at katotohanan. Paano ipinararanas sa iyo ni Jesus ang kanyang biyaya, ang pagmamahal na walang kondisyon, at katotohanan, paggabay sa kung ano ang tama, nang magkasabay? Ang ikaapat na tanong ay tungkol sa pag-akay pabalik sa tahanan. Sa halip na iwan tayong nahihirapan sa ating pagkakahiwalay at pag-iisa, bumaba ang Diyos sa lupa bilang tao upang samahan tayo sa ating mga dusa at akayin tayo pabalik sa ating tunay na tahanan. Ang tanong, maaaring maging isang mahirap at masakit na salita ang tahanan kung nakaranas ka ng pagtatakwil mula sa pamilya at simbahan. Paano binabago ng idea na bumaba ang Diyos upang samahan tayo sa ating hirap ang pananaw mo kung saan ka ba talaga kabilang? Pangwakas na panalangin, paghakbang sa liwanag at pag-uwi sa tahanan.
mapagmahal at siksik sa biyayang Diyos. Salamat sa tahimik na sandaling ito ng pagninilay at sa lakas ng loob na harapin ang nilalaman ng aking puso ngayon. Salamat dahil sinasagip mo ako sa aking mga pinagtataguan at inihaon mo ako mula sa dilim patungo sa iyong mapagpalang liwanag. Sa mundong puno ng mabibigat na pasanin at kahihiyan, si Jesus ang nag-aabot sa akin ng biyaya, katotohanan at ng isang tunay na tahanan. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng mga itinakwil, sa iyo ako lumalapit. Sa mga sandaling pakiramdam ko ay nag-iisa ako, itinataboy o walang matuluyan sa aking puso, pamilya o pananampalataya. Yakapin mo ako sa iyong mapag-among kalinga. Ikaw na nakaranas ng sakit, ng tanggihan at walang makitang silid na tuluyan, ipamagitan mo ako. Ipanalangin mong palagi kong matagpuan ang aking tunay na kanlungan sa iyong anak. Sa aking pagbabalik sa mundong ginagalawan ko, ingatan mo ang mga aral na napulot ko rito. Tulungan mo akong humakbang ng may pag-asa at lumabas mula sa anino ng pagtatago. Dala ang tiwalang kailanman ay hindi ako nag-iisa. Hindi kailanman tuluyang nawasak at palaging may uuwian. Sa iyong banal at mapagpatawad na pangalan, kami ay nananalangin. Amen.